O punain lang po natin mga ka-PL. Itong dalawang senatorial na nasa line-up ng Alyansang Bangag na tila wala yata itong pagmamahal at respeto sa kalikasan. Kabaliktaran po ang ginagawa ng dalawang ito sa mga ginagawa ngayon ng ating pangalawang Pangulo Inday Sara Duterte at ni Pastor Apollo Kibuloy na nagmamahal at nirerespeto ang kalikasan sa pamamagitan po ng ginagawa nilang tree planting sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Dito ho sa video mapapanood ninyo mga kababayan, makikita ho ninyo na ang campaign poster nitong dalawa na nasa Alyansang Bangag abay ipinapako mga kababayan sa mga puno na mahigpit po itong ipinagbabawal ng DENR. Aba, parang nagkulang yata ang dalawang ito sa pagbibigay ng tamang instruction ng kanilang mga tauhan dito nga sa mga nagkakalat na kanilang campaign poster na, hoy, bawal magpako ha sa puno ng kahoy. Meron pong designated na lugar lamang na doon lamang kayo maglalagay ng mga campaign poster. Parang ganun ba? Hindi sila nagbigay ng instruction. Basta hala, sige, magbayad tayo ng tao para magkalat nito. Tapos bahala na sila kung saan nila ilalagay. Kasi ako, mga kababayan, tumulong din ako maglagay ng mga campaign poster ni Pastor Apollo Kibuloy, pero binigyan ako ng saktong instruction na PL, bawal maglagay sa mga ganito, ganyan, ganyan, ganyan. At mahirap na, baka masilipan tayo at yan ang gawin nilang dahilan para i-DQ ang kandidatura ni Pastor Kibuloy. Kaya, sinunod ko naman. Pero ito, mga kababayan, abay, parang sinasalaula ho nitong dalawang ito ang ating kalikasan. Nakita nyo nga ngayon, ramdam na nga natin mga kababayan, ang climate change, na kung ano-ano na ang nangyayari sa ating bansa, baha, malalakas na ulan, lindol, at kung ano-ano pa na dala nitong climate change. Pero ito, mga kababayan, dahil siguro nasa administrasyon sila, kaya malakas ang loob nila, mga kababayan, dahil meron silang padrinong bangag. O, eto na yung video, panoorin po natin, pero basahin ko muna sandali, mga kababayan, etong caption. Ang sabi, panoorin! Makikita sa video na ito na ang mga campaign posters ni Amy Marcos ay nakapaskil sa hindi tamang lugar. Hindi tamang lugar. Di ba abusado lang ang datingan, mga kababayan? Kasi may padrino bangag niyang kapatid O eto na ho yung video, panoorin na po natin. Isa-shoutout lang natin si Ma'am Camille Villar. Ang ganda po niya, mga ka-planters, Tapos, yan, marami sila, minasakir nila yung mga puno ng mga mahogany, ng mga puno ng acacia. Ayan, ganda naman ganda. Number 66. Number 66, dito yung pako. Yay! O tara, dito tayo. Shoutout din natin si Ma'am Amy. Ma'am Amy, sana makarating to sa'yo. Pinakuha ng mga tao mo yung mga puno ng mahogany sa tabing karsada, sa mataas na parang San Ildefonso, Bulacan. Ano kaya ang iyong Amy solusyon, ma'am, para sa mga ganitong pangyayari? Minasakir nyo po yung mga puno sa pamamagitan ng pako. Tara pa dito. Shout out Kuya Vic Silverio, Didos na pako. Ayos, galing nyo. Tama yung ginagawa ng tao mo. Super tae. Hindi ka ba mahihiya nito?
poster mo, mukha mo, ipinako sa puno. Abay, mamahaling mga puno ito. Mahogany. Inagamit ito sa mga mamahaling silya na nabibili natin sa mga mall. Tapos, papakuan nyo lang, ididikit nyo lang yung mukha ninyo mga manggagamit. Abay, pagsabihan ho ninyo ang inyong mga tauhan na bawal ang gayaan. Huwag naman pong ganon. Pwede naman kayong magkalat ng inyong mukhang manggagamit basta sa tamang lugar lamang po. Madam Senator Amy Marcos, ayan hindi na kita tinawag na super attached. At ikaw din, ikaw naman, Camille Villar, tagal ko na nakikita yung mukha mo Sa Davao City, nagkalat. Ganon din sa mga puno din, idinikit, ipinako din sa puno. Lakas ng loob mo. Laglagay ka ng mga campaign poster mo sa Davao City na ang iboboto ng mga taga Davao straight PDP. Sinong boboto sa'yo? Sinong boboto sa'yo doon? Laglag kayong alyansang bangag sa hindi lang sa Davao region, kundi sa buong Mindanao. Ewan ko lang, baka pati sa Luzon, laglag din kayo. O baka nga pati sa NCR, mas malakas ang PDP Di ba mga kababayan, panuorin po natin yung mga kali-survey ng mga vlogger. Vlogger ni Bangag dati na ngayon, nagdi-DS na. Talaga naman, ang sinasabi ng tao iboboto nila straight ang PDP. Abay, pagsabihan niyo po, yung inyong mga tauhan at hindi ho maganda yan. At sana kumilos din ang DENR at tanggalin na lang yung ganitong mga poster na nakadikit sa puno. Baklasin ba? Di ba meron namang tinatawag mga kababayan na Operation Baklas? Ayan, sana madaanan to, matanggal ito. Pwede naman kayo maglagay, basta nasa tamang lugar lang, wag lang sa ganito na puno ito kung kayo daw, sige daw, mukha ni Jimmy Bondok, idikit namin dyan sa bagang mo. Super ate. Ipako namin yan sa katawan mo. Di ba masakit? Puno yan, may buhay din yan masisira ang kalikasan natin yan. Ito't napakatindi na nga ng ating climate change. Di kayo nagbibigay ng tamang instruction sa mga tauhan ninyo. Di ba? Akala ko ba magagaling kayo? Ang tagal nyo ng politiko, hindi nyo alam yung ganito. Magbigay kayo ng tamang instruction sa mga tao para hindi kayo napupuna ng ating mga kababayan. Tapos kapag kayo pinuna, nagagalit kayo. Di ba? Agad kayo nagpapatawag sa TRICOM bilang ganti ninyo. Ayusin ninyo yung mga ginagawa ninyo para hindi kayo napupuna, anak ng tangan nyo naman. Ito, dagdag ko lang mga kababayan. Viral kasi ito ngayon itong bagong logo ng MIA, mga kababayan. Ayan kapuna-punaho ngayon ng ating mga kababayan. Pinunaho nila ito. Na-bash po itong bagong logo na kinuha lamang po ang disenyo, mga kababayan, sa Google. Ito, ipakita ko sa inyo ang disenyo na mula po sa Google, kinopya, mga kababayan, binago ang kulay, logo na ng MIA. Ayan di ba? Yung kulay brown, mga kababayan, Google ho yan kinuha. Nasa Google ho yan, makikita ho yan sa Google. At yung logo naman ng MIA, ayan binago lang po yung kulay. Ako, graphic designer din po ako. Kaya ko po itong gawin. Itong kulay brown, ang ginawa ho dyan, sa Photoshop, kung sa Photoshop man ito ginawa, o baka sa Corel, o kaya sa Illustrator, ang ginawa lamang po dito sa brown, para maging kulay asul at pula, na ibon na lumilipad ko, mga kababayan, ginamitan lang po yan ng pintol. Pintol po na pang-object. Yan. Tracing ba? Tracing. Tapos, kumpleto yan, isa-isa yan. Bawat isa yan, isang layer. Ilang layer ito? 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8. 8 layer to. Kasi bawat ano nito, bawat, kumbaga itong pinaka feather niya, isang layer yan. Pinintol lang po yan, ginabitan lang po ng pintol, tapos, nakumpleto na, kinuha, inilagay sa isang format o kulay white na background, tapos pinalitan ng kulay. Kaya, ayan na ang kulay niya. Ganyan ang kasimple ho yan, mga kababayan. Tapos yung araw, napakarami rin sa Google niyan. Type nyo sa Google, mga kababayan. 3 star and a sun. PNG. Lagyan nyo ng PNG. Lalabas yun po yung mga PNG na mga image. Walang background. Kinuha. Okay? Kinuha yung araw, pinutol yung mga pinakasinag, nilagay dyan. O, di ba? Pati pati itong mga star na merong pat, mga kababayan, itong pat nga yung merong parang, kunwari, parang komenta siya. Nasa Google lahat yan. Ganyan lang po, kadali ginawa yan. Tapos, ang usap-usapan ngayon, di umano, ang halaga nito, usap-usapan lang naman ito, pwedeng totoo, pwedeng hindi. Ang halaga di umano nitong logo nito, mga kababayan, sa pagpapagawa, umabot di umano ng 5 million. Bayahay, putang ina. Ganito kapangit na logo, 5 million, nagpapatula. Ito sa mga ahensya ng gobyerno. Bibigyan ko kayo ng idea. Hindi sa pagmamayabang. Dati akong gumagawa ng logo sa website ng Microburst at saka sa Zillion.com. Pumunta po kayo sa mga website na yan. Napakarami ho yan. Zillion at saka sa Microburst. Dalawa yan. Pwede kayong magpagawa ng logo dyan kung anong gusto niyo yung logo. Magbigay lamang kayo ng anong gusto niyong kulay at briefing. Yon ang susundin ng mga designer na nariyaan lamang sa mga website na yan na nag-aantay ng mga kliyente. Mura lang pati ang bayad. Hindi umaabot ng katulad dito, di umano, 5 million. Diyan sa Zillion at saka sa Microburst. Ewan ko lang kung meron pang Microburst ngayon Ang alam ko, Zillion na lang Alam niyo magkano ng halaga nito? Nito? Sa mga website na yan? 10,000 lang. Meron na kayong napakagandang logo. Hindi pa kopya mula sa Google. Talagang sariling design ng mga graphic designer o graphic artist. Hindi tulad nito. Kinuha sa Google, pinintol, object, pinagtagpi-tagpi, pak, logo. Di umano, 5 million. Boom! Kurap. Di ba, mga kababayan? Diyos! Pinuo naman. Contact nyo na lang ako. Ako nang gagawa ng logo nyo. Ganda pa siguro ng logo nyo. Ayos! Hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi. At higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.